Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati rin dyan sa Europa. A very good morning naman sa ating mga ka-Web3 sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Muli nating balikan ang ilang mga balitang bumandera nitong nakaraang linggo sa mundo ng Web3. Mga balitang patuloy na nagbibigay sigla sa mundo ng Web3 at Cryptoverse. Nangunguna sa mga balita this week ang pagsasentensya sa isang California local for being involved sa nearly $37 million in a crypto investment scam. Nasentensyahan nito ng 51 months na pagkakakulong at nagbayad ng $26.9 million in restitution. Nagplead ng guilty ang lalaki last April to conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business, which is a Bahamas-based company. Sinabi ng mga otoridad na ang mga funds ay ipinadaan sa mga shell companies and overseas accounts para hindi mahuli ng pinanggagalingan ng mga ito. Dagdag pa ng mga otoridad na bahagi lang ito ng mas malawak na crackdown sa mga crypto-related fraud nitong nakaraang mga buwan. Samantala, bilang pagdiriwang ng ika-4th anniversary ng Bitcoin law ng El Salvador, kumuha pa ito ng additional 21 BTC para maging $701 million ang total na hawak nilang Bitcoin. Ang ginagawang pagbili ay isang symbolic na pag-acknowledge to Bitcoin's 21 million coin supply cap at bilang pagpapatuloy sa crypto building reserve strategy ng bansa. El Salvador now holds 6,313.18 BTC mula nang ipasa ang Bitcoin law nila na nag-establish sa kanila bilang kauna-unahang bansa to adopt Bitcoin as legal tender alongside the US dollar. Naalala ko last year pinag-uusapan natin yan na sila yung actually 2 years ago nung nagsimula sila mag-invest sa Bitcoin and now plus na sila, sobrang dami na. So dapat Pilipinas, bumili na rin tayo ng Bitcoin reserves. Pero nagpaplano rin ata ang Philippines. Nagpaplano nga naman sila pero let's see. I doubt. Isang Bitcoin address naman ang may holdings ng 479 Bitcoin ang naglipat ng malaking bahagi nitong matapos ang 13 years. Ang address na hindi gumagalaw ng holdings ito since 2012 ay kinakitaan nag-transfer ng 80 Bitcoin sa ilang mga bagong addresses. Ang naganap na mga movements ay bahagi ng paggalaw ng iba pang mga Bitcoin holders nitong nakaraang mga buwan, including multiple whales holding more than 1,000 BTC with some exchanging BTC to Ethereum. May iba namang whales na nagmo-move ng malaking halaga ng Bitcoin matapos ang 10 taon. Habang may iba naman na inabot ng 14 years bago nagkaroon ng movement. I mean, it's about time to move your crypto and na-hit naman na yung 100K. Hindi nga ina-expect na mag-100K ang Bitcoin this year, pero sayang, binenta mo yung Bitcoin mo. Huwag na natin pag-usapan yan. Samantala, nag-slide naman to 9th place ang Pilipinas sa nakaraang Global Crypto Adoption Index na ginawa ng Chain Analysis. Bumaba ang Pilipinas mula sa 8th position dahil na rin sa dumaraming mga bansa ang gumagamit ng cryptocurrency in both retail and institutional engagements. Sa ngayon ay umaangat to 8th place ang Ukraine samantalang nasa 10th place naman ang Russian Federation. Ayon din sa report ay patuloy na nasa top 10 ang Pinas dahil nananatiling malakas ang retail activity sa bansa although it lags behind pagdating sa decentralized finance with limited adoption kumpara sa ibang bansa sa Asia. Sa 2025, nangunguna ang India sa overall index ranking na sinusundan naman ng United States in second at Pakistan sa third place. Hindi ako nagtataka ng India and Pakistan ay isa sa mga nangunguna. And rounding up our news for this week, gumagawa naman ng ingay ang 8th Holdings Incorporated as it surged in value to more than 3,000% matapos i-anunsyo nito na it will build a treasury around WorldCoin. Nakapag-raise din ng 8th ng $250 million in a private placement para ibili ng WorldCoin tokens, calling it the first corporate treasury strategy na built around WorldCoin. Matatandaan na WorldCoin registered nearly 16 million accounts in more than 45 countries. At yan ang mga mainit na balita at bumidang happening sa mundo ng Web3 this week. Ako po si Adrian and don't forget to subscribe sa aming channel and hit that notification bell for more updated contents mula sa Pinoy Web3 TV. At muli, ako naman si Krista Two Moons. Magkita-kita tayong mali next week as we give you what's hot and what's trending dito lang sa patuloy ninyong pinagkakatiwalaan pagdating sa Web3 news and happenings. Web3 Chronicles! Alam mo kung bakit tayo medyo bumaba sa spot? Bakit? From Spot? 8 sa spot biglang 8 na kasi puro scammer yung nasa Pilipinas eh. Ayan. Kung hindi Yan!